Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, AFP iniimbestigahan ang umano'y cyber attacks sa kanilang network. Empleyado ng Napolcom arestado dahil sa fixing. Higit 63% ng mga balota tapos nang i-print ayon sa COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang nakompromiso sa kanilang mga data matapos mapaulat ang tangkang pagpasok ng isang hacking group sa mga website ng Department of National Defense o DND, Philippine Army at Philippine Navy. Nagpakilala umano ang hackers bilang mga miyembro ng Philippine Exodus Security na umano'y nakapasok sa network ng Navy at nakuha ang nasa 15 gigabytes plus na data kung saan na-expose ang identity ng nasa 1,000 Navy personnel. Ngunit ayon sa pamunuan ng AFP, walang nakuhang sensitibong impormasyon ng mga hacker at fully operational pa rin ng kanilang network. Dagdag pa nila na tukoy na rin umano ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng cyber attack attempt dahil sa internet protocol o IP address ng mga ito. Hindi mo na pinangalanan ng cyber hackers habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Bistado ang isang empleyado ng National Police Commission o Napolcom sa isinagawang entrapment operation dahil sa fixing. Kinilala ang suspect na si Noel Casabon na sinasabing humihingi ng bayad para maareglo ang ilang mga kaso sa Napolco. Ayon kay Napolcom Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan, nagreklamo ang isang dating pulis laban kay Casabon dahil sa illegal nitong gawain. Sa isa pang inilabas na reklamo, may 7 individual pa ang inireklamo kung saan 5 dito ay empleyado rin ng Napolco. Magkakasama ng pamunuan ng proper investigation sa mga individual na sangkot dito at papatawan ng kaukulang kaso. Umabot na sa mahigit 63% ang naimprentang balota para sa 2025 elections ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang pagkukumpirma kahapon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos maimprenta ang kabuuang 45,649,329 ballots na katumbas ng 63.32% o 2/3 ng 72,097,420 total ballot targets. Ito'y sa tulong na rin ng National Printing Office at South Korean Election Systems provider na MIRU. Nag-exceed din ng COMELEC sa kanilang target na 800,000 ballots daily matapos nitong maabot ang nasa mahigit 920,000 ballots kada araw. Matatandaang nagsimula ulit ang printing process ng COMELEC noong January 27 matapos itong madelay ng 3 beses mula January 6 dahil sa temporary restraining orders ng Korte Suprema. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Leon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.